Magandang araw mga kaparokya, mga kadabarkads. Ating pag-uusapan ang isa sa vlogger ng Tate Incorporated na di umano'y nag-post patungkol sa isa sa pinakamagaling na mayor dito sa ating bansa. Walang iba kundi si Mayor Vico Sotto at ang bagong host ng Legit Dabarkads or ng EAT na si Atasha Mulak, na anak naman ng premiadong aktor at aktres na idolo ng lahat, si Aga Mulak at Miss Sherlyn Gonzalez. At bago natin simulan ay pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. So, bago ang lahat ay quick update lang regarding sa TV commercials or TV ads na lumabas sa noontime show ng Tito Vic and Joey sa may TV5, which is ang EAT. Bali nagkaroon sila ng 5 gap at sa unang gap ay nagkaroon sila ng 34 TV ads, sa pangalawa ay 21 TV ads, sa pangatlo ay 24 TV ads, at sa pang-apat na gap ay 27 TV ads, at sa panlima ay 13 TV ads, at ang total po niyan ay 119 TV ads. At quick recap din sa isang linggong TV ads na lumabas sa noontime show. Nung Monday ay based sa aking nabilang ay 119 TV ads, pero may nag-correct po sa akin. Ang sabi ay 124 TV ads. Sa nag-correct po sa akin ay thank you for correcting me. You are very much welcome. At kung sino man po ang magko-correct sa mali ko po ay welcome po kayo na i-correct po ako. At nung Martes po ay 93 TV ads. Noong Miyerkules ay 111 TV ads, at noong Huwebes ay 112 TV ads, at noong Friday ay 114 TV ads, at kahapon nga Saturday ay 119 TV ads. So yun po ang lumabas na TV commercials or TV ads sa noontime show ng EATs. 93 ang tanging 2 digits na TV ads na lumabas sa noontime show ng Tito Vic and Joey. Yun lang po ang pinaka mababa, at the rest is more than 100. So patunay na tinatangkilik hindi lamang sa TV ratings, pati na rin sa online viewership at commercials or TV ads noontime show ng legendary trio at Legit Dabarkads. So tara, pag-usapan natin yung vlogger na nag-post regarding kay Mayor Vico Sotto. At ayon sa kanyang post, sabi niya dito, Vico Sotto ang bastos nyo naman. Yan po yung unang stanza, yung parang pamaghat, parang gano'n. Bakit po ayaw nyo papuntahin ang G sa Gedli sa Pasig City? Ano po meron? Question mark. Porket ba anak kayo ni Vic Sotto? Question mark. Ganyan na lang kayo ka-bitter? Question mark. Mayor lang kayo dyan. Again, mayor lang kayo dyan. Lang po, sabi niya. Tandaan nyo yan, hindi nyo pagmamayari yan ang Pasig City. Ayan. Grabe, napakasugapa nyo naman. Anak nga talaga kayo ng isa sa TVJ dahil ang sama ng ugali nyo, Vico Sotto. Tahanang pinakamasaya ang palagi namin pinapanood at hindi ang TVJ nyo na mga gurang na.
palaging kulelat sa ratings, paano puro kabitiran ang pinapakain sa manonood? Well, para sa akin, opinion na yan. At kung titingnan natin ay pwede siyang idemanda sa post niya na ito. At knowing Mayor Vico Sotto, yung mga ganyang tao or yung mga ganyang pahayag ay hindi naman na pinapakinggan ni Mayor Vico Sotto dahil marami na siyang problema sa buhay. Kumbaga, marami siyang dapat harapin na problema sa kanyang nasasakupan. Hindi niya na idadagdag yung mga ganyang paninira against him. Natatawa lang ako bakit pati ba naman sa ganito ay pinupolitika si Mayor Vico Sotto. At mayor lang kayo dyan. Parang yung pagkakasabi niya dito na mayor lang kayo dyan ay hindi, parang hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng ang trabaho ng isang mayor. Bakit hindi niya tanongin yung isa sa host ng Itbulaga na si Mayor Yorme Isko Moreno kung ano ang tunay na trabaho ng isang pagiging mayor. Napakasuga pa. Alam ba ng vlogger na ito kung ano ang ginagawa ni Mayor Vico Sotto sa kanyang nasasakupan? Kung paano inilagay ni Mayor Vico Sotto sa limelight ang Pasig City. Alam natin na mahirap ang Pasig City. Isa sa mayaman. Pero kung i-level mo naman siya sa Makati, Quezon City, ay siya ang pinakamahirap. Pero inilagay niya sa itaas ang Pasig City. Saan ka nakakita ng mayor na nagbigay ng 1,500 para sa transportation allowance ng mga public school student, yung mga vitamins, yung mga kung ano-ano ikabubuti ng kanyang nasasakupan or constituent. Suga pa ba na ituring ang isang pinakamagaling na mayor dito sa ating bansa? At dito ang sabi niya ay anak daw siya, talagang anak daw siya ng isa sa TVJ na si Vic Sotto. Alam ba niya kung sino-sino na ang natulungan ni Vic Sotto, ni Bossing Vic Sotto? Hindi tahimik lang si Bossing Vic kung magtumulong sa kapwa. Hindi niya na kailangan ipalandakan pa. Pero magugulat ka na lang na tinulungan niya sa ganyan, tinulungan niya sa ganito. Di ba? Tahimik kung gumawa ng hakbang sa pagtulong sa kanyang kapwa. Ito pa yung isa sa nakakaasar dito. TVG, mga gurang na raw. Mga gurang. Alam mo, tumanda sila sa pag-host. Tumanda sila sa pag-host sa Itbulaga na sinasabi mo tahanan na pinakamasaya. Iningatan nila ang Itbulaga kung kaya tumagal ang naturang noon time show na yan. Huwag mo sasabihin gurang dahil darating ka rin dyan. At sana pag dumating ka sa point na ganyang edad ay katulad mo na rin o kahilera mo na rin ang TVJ. Alam mo, sa totoo lang, yung post mo na ito, pwede kang makulong o kasuhan ng cyber libel dahil masyadong mapanira ang iyong mga pahayag. Pero knowing Vico Sotto, hindi niya iintindihin ko, marami siyang problema, marami siyang dapat kaharapin at solusyonan sa
syudad niya na Pasig City. Baka tawanan niya na lang ito. Kasi alam niya naman sa sarili niya kung ano yung pagkatao niya. At alam ng mga constituent niya kung ano ang pagkatao ng mayor nila. Alam mo, sa totoo lang, magagalit sa'yo yung tagahanga ni Mayor Vico Sotto, lalo na yung mga taga-Pasigueño. Magagalit sa'yo dahil sa ginawa mo. Maraming nagmamahal kay Mayor Vico Sotto sa Pasig. Hindi nga lang sa Pasig eh. Ako, tagahanga ako ni Mayor Vico Sotto. Pero hindi ako nagagalit sa'yo. Kung yan ang pahayag mo, respetuhin natin yan. Diba? At siguro, masyado ka lang fanatic ng Itbulaga na tahanang pinakamasaya. Kaya ganyan ang nasasabi mo. Well, bahala na lang ang Diyos sa'yo kung ano yung nagawa mong mali. Hindi ka na lang ng paumandi. Yun yung pinaka the best mong gawin. Kasi tao lang din naman talaga tayo. Walang perfect. Walang perfecto. Nagkakamali at nagkakamali. At sana bago tayo mag-post ay isipin muna natin ng mabuti yung ipopost natin para at least hindi tayo masyado mabash. Diba? So yun lang naman. At ating pag-uusapan yung bagong host ng EAT na si Atasha Mulak. Si Atasha Mulak ay anak ng premiadong actor at actress na si idol natin yan, Haga Mulak, at Miss Sherlyn Gonzalez. I think ito yung first TV appearance ni Miss Atasha Mulak. At talagang inabangan siya kahapon dahil ang taas ng viewership ng EAT, lalo na sa TVJ YouTube channel. Upon checking sa may YouTube channel ng TVJ na may subscribers na 598,000. At parang ngayon ko lang nakita na umabot ng 62,000 ang viewership ng channel na yon. Most of the time yung TVJ ay yung TV5 Philippines yung mataas ang viewership, umaabot to na less than 100 na ganun, 90k viewers. Pero for the first time umabot siya ng 62k live viewers. Please check my YouTube channel regarding sa online views update ko daily. So, yun nga, talagang inabangan si Miss Atasha Mulak. At maraming nagsasabi na akala nila si Maha Salvador. So, ako rin, isa rin ako sa nag-akala kasi yung figure niya, yung is parang may resemblance kay Miss Maha Salvador. Kasi sexy, galing ng yung galaw, is parang si Maha Salvador. At yung pala ay iba at hindi inaasahan ng mas nakakarami na si Miss Atasha Mulak ang bagong host ng EAT. At para sa akin ay magandang karagdagan para sa legit na barkad si Miss Atasha Mulak, at tingin ko ay hahatak rin ito ng televiewers dahil curious ang mga tao kung paano magtrabaho bilang host at turning an actress, diba? At syempre knowing na anak siya ng premiadong actor at actress. At sana wag natin bigyan ng pressure yung bagong host kasi syempre nagsisimula pa lang naman siya. Diba? Kumbaga, support na lang tayo sa bagong journey ni Miss Atasha Mulak. At para sa akin ay good choice ang pag-accept ng hosting job
para sa EAT at maganda rin ito as a training ground ni Miss Atasha dahil napunta siya sa magagaling na host dito sa ating bansa, which is ang mga host ng EAT at Legit Dabar Cards. So, thank you din sa magulang ni Miss Atasha Mulak na si Aga Mulak at si Miss Sherlyn Gonzalez for trusting EAT to be part of. So, yun lang naman ang ating pag-uusapan. Tulad ng lagi kong sinasabi, mag-ingat po tayo, lalo na pabago-bago ang init ng panahon. Uulan at araw, kaya magdala tayo ng payong pananggalang sa ulan at init ng araw. Uminom ng 8 basong tubig para hindi ma-dehydrate at ma-heat stroke. Kung mahigit pa sa 8 basong tubig ay mas makakabuti. At lagi niyong tandaan, magsikain po tayo. At papaalam po ako. Thank you and God bless.